Super DZWB Last Report. Bantay Kalsada. Sa ating Bantay Kalsada, may truck na may kargang graba tumagilid sa East Bank Road dyan sa lungsod ng Pasig. Mark Macalalad. Mark! Abiso sa mga motorista na papunta sa Pasig City, isang 12-wheeler truck na may kargang graba ang tumagilid dito sa East Bank Road sa Barangay Manggahan sa Pasig City. Nangyari ang aksidente pasado alauna ng madaling araw kanina. Sa mga sa to, Orly, nandito pa rin yung truck na sa impormasyon na nakuha natin ay nahulog yung likurang bahagi ng gulong at ito ay na out of balance dahilan para tumagilid dito sa East Bank Road. Samantala sa mga sa to ay hindi pa naman ito nagdudulot ng mabigat na daloy ng trapiko, pero asahan na rin mamaya na kapag sapit ng rush hour ay darami na rin ang mga sasakyan na daraan dito, kaya magkakaroon na rin ng pabigat ng daloy ng trapiko. At tabayanan mamaya ang follow-up report. Ang inyong kapuso Mark Macalalad ng GMA Super Radio DZWB, dapat totoo. Super DZWB Last Report. Bantay Kalsada. Maraming salamat, Mark Macalalad. May follow-up pa ho dyan sa balitang yan si Mark. Maya-maya lamang mga kapuso. Super DZWB Last Report. Nakoy, may sunog ho sa Valenzuela City. Saan partikular, Alan Gatos? Partikular ito sa may Santo Niño Chapel sa Malinta sa Valenzuela, kung saan pawang residential area ang apektado ng sunog na itinasta sa unang alarma. Antabayan ang nilang mga detalye kaugnay sa sunog na to. Kung sa Alan Gatos ng GMA sa Radyo DZWB, dapat ito. Super DZWB Last Report. Sandali lamang, meron tayong tatanggapin ng isang flash report. Super DZWB Last Report. Ginanganap po ngayong malawakang protesta dahil sa mataas na presyo po ng produktong petrolyo. Pero ito po ay ikakasasaan sa Webes ng grupong Piston. Mark Macalalad. Mark, good morning. Makaanunsyo naman dito, Orly, ni Mulit Loranda, Pangulo ng grupong Piston o pinagkaisang samahan ng mga super at operator nationwide na magdadao sila ng malawakang kilos protesta sa March 19. Ito ay hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi gagawin nila sa iba't ibang lugar din na meron silang mga miyembro. At ang binabanggit na dito ni Mulit Loranda na malaki yung nawawala para dito sa mga driver, lalo na naasahan na tutungtong sa 120 pesos kada litro ang diesel, kung saan nasa 3,600 pesos ang mawawala sa kanila. Considering na 30 liters per day ang kanilang kinukonsumo. Ang binabanggit nila, kulang din daw ang fuel subsidy na inilaan ng pamahalaan kung saan 5,000. Ang tanong nga nila, saan aabot ang 5,000? Ang DOT na umano ang nagsabi na meron tayo na 50 hanggang 60 days na sapat na supply ng mga langis. So, ibig sabihin kahit umano pa ang presyo. Mark, sandali lang Orly. Napuputol-putol kay gaganda, mapuputol, gaganda. Yan. Okay, one more time. Mark, go. Sabi nila, So binabanggit nga nila dito na kahit na meron tayong sapat na supply na binabanggit ang DOE na 50 to 60 days, dapat hindi daw gumalaw ang presyo ng produktong petrolyo kahit pati ng international market na nagkakaroon ng problema dito sa Middle East. Ang sinasabi pa nila, hindi kailangan ng Pangulo ng emergency power dahil dapat ang gawin ng Pangulo maglabas ng immediate resolution na suspendihin ang excise tax at IVAT sa langis. Dapat din na maibasura ang oil deregulation law dahil ito umano'y nagpapahirap dito sa mga driver. Ang binabanggit din nila dito, nagkaroon ng kapabayaan ang administrasyon sa pagtugon dito sa lumalalang problema sa presyo ng produktong petrolyo dahil dito nagdesisyon sila na ipakita yung kanilang pwersa at sa March 19, asahan na ang pagkilos ng grupong Piston at ito, meron din silang kasama na iba't iba pang mga grupo, partikular ang grupong Bayan. At sila ay makikibahagi din sa kilos protesta itong grupong Piston. Ulitin natin, March 19. So, sa mga oras na ito, Orly, patuloy pa yung kanilang programa dito sa Welcome Rotonda sa Quezon City. Mamaya mababalik tayo sa iba pang mga detalye. Ang inyong kapuso Mark Macalalad ng GMA Super Radio DZWB, dapat totoo. Super DZWB Last Report. One-on-one. Walang personal. Super DZWB Last Report. Nagsabing lookout sa rocket-propelled grenade ambush incident kay Sharif Agwak Mayor Ahmad Mitra Ampatuan Sr. sumuko sa NBI. Mastermind sa likod ng insidente tukoy na. Detalye mula kay Sam Nielsen. Sam.
Hawak na nga ng National Bureau of Investigation o NBI ang isa sa mga sangkot sa pag-ambush gamit ang rocket-propelled grenade o RPG kay Sharif Agwak Mayor Ahmad Mitra Ampatuan Sr. noong January 25, 2026. Sa pulong balitaan ng NBI, sinabi nitong si NBI BARMM Regional Director Attorney Jeremy Lotok, hindi muna nila may sisiwalat ang pagkakakilanlan ng suspect at ang detalye ng nilalaman ng kanyang extrajudicial confession. Pero sinabi ni Lotok, dumulog ang suspect para humingi ng tulong at proteksyon dahil sa pangamba sa kanyang buhay, kasunod na rin ang pabuya na ipinatong sa kanilang ika-aresto. Inamin-anya nito na tumanggap siya ng 15,000 piso sa natura operasyon bilang lookout sa tangkang pagpatay sa alkalde. Sinabi naman ni NBI Director Melvin Matibag, hawak naman na nila ang testimonya nitong suspect at naman ito ang utak o mastermind sa likod ng krimen. Ngunit sa ngayon ay hindi pamunan nila maaaring maisapubliko. May lead na rin anya sila sa motibo sa insidente na kanila namang ilalabas sa oras lamang matapos ang investigasyon. Ita sa ilalim pa rin nila sa proseso at case build-up ang suspect kung maaari naman itong makwalipika sa Witness Protection Program o WPP ng pamahalaan dahil sa kanyang pagsuko. Matatandaang ilang na suspect ang nasawi matapos ikasa ang hot pursuit operation ng mga otoridad nang isagawa ang tangtang o ang pananambang sa alkalde. Nauna na rin sinabi ng PNP, isa sa mga anggulong tinitignan ay ang local tension o hidwaan kaugnay ng lokal na politika sa nasabing bayan. Ako rin Sam Nielsen ng Jemis Paradyo, DCWB, dapat ito. Superadyo DZWB Last Report! Superadyo DZWB Last Report! Tatay kay Sam Nielsen, sunog sumiklab sa isang residential area sa Las Piñas City. Sam Nielsen, Sam, pasok. Partikular ngang sumiklab ang sunog sa Patricia Homes, Pamplona 2, Las Piñas City. At ayon sa Las Piñas Fire Station, nagsimula ang sunog alas 3:36 ng hapon at alas 3:40 nang itaas naman nila sa first alarm. Residential na saktura ang nasusunog sa mga oras na ito. Ako rin Sam Nielsen ng Jemis Paradyo, DCWB, dapat totoo. Superadyo DZWB Last Report! Superadyo DZWB Last Report! Ano ka lang bigyan ho ng emergency powers ang Pangulo para bawasan o suspindihin ang excise tax sa petrolyo, tuluyan ng pinagtibay ng Kamara. Isa Bendaño, bali Isa. Oh, nawala si Isa. Sige. Isa, babalikan ka namin ha, mga kapuso. Balikan natin si Isa Bendaño Umali. Paano ka lang bigyan ng emergency powers ang Pangulo para bawasan o suspindihan ng excise tax sa petrolyo, tuluyan ng pinagtibay ng Kamara. Isa, pasok. Sa botong 247 na pabor, 3 lamang ang tumutol at walang nag-abstain. Aprobado na sa ikatutuwing pagbasa dito sa Kamara ang House Bill 8418 o yung panukalang gawaran ng emergency powers si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para masuspindi o mabawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo sa national o global economic emergencies. Line ito na bawasan ang epekto ng mahal na langis sa pamasahe, presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Sa ilan ng panukala, maaaring suspinin o kaltasan ng Pangulong excise tax batay sa rekomendasyon ng Department of Energy o DOE at ng Development Budget Coordination Committee o DBCC. Epektibo ito sa loob ng 6 na buwan, maliban na lamang kung paiikliin o i-extend, pero hindi dapat nalagpas ng 1 taon sa pamamagitan joint resolution ng Kongreso. Kabilang sa magiging basihan naman ay kapag sumampa o lumagpas sa $80 kada bariles ang Dubai crude oil para sa 1 buwan o kung deklarado ang state of national emergency o calamity o katulad na pangyayari kaya may pagtaas ng halaga na langis na certified ng kalihim ng Energy Department. Yung suspension naman ay pwedeng i-apply sa ilang produkto o lahat ng mga produkto depende sa kondisyon at ang otoridad na igagawad sa Pangulo ay epektibo lamang hanggang December 31, 2028. Matatandaan na sertipikado bilang urgent ng Pangulo ang House Bill 8418. Ako si Isa Bendaño Umali ng GMA sa Radio DCWB, dapat totoo. Superadyo DZWB Last Report! DZWB #1 sa Mega Manila.